Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Tayo ang magtutos! Hindi ako natatakot sa iyo! Huwag mong hintayin na ilantad ko ang buong pagkatao mo! Tigilan mo ang babaeng ito! Sinasabi ko sa iyo, hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa iyo! Maririnig sa buong kabahayan ang pag-iyak ng isang babae hanggang inalo ito ng ina. Pinatawag siya para gamutin ang buntis na anak ng isang taga roon. Pagtapak pa lang niya sa bakura ng mga ito, ay batid na niya agad na kampon ng kadiliman ang kanyang kalaban. Maya-maya pa, nilapitan na niya ang babaeng namimilipit sa sakit ng tiyan. May dugong umaagos sa maselang bahagi ng katawan nito. Binigyan niya agad ito ng karampatang lunas. Naramdaman pa niya ang pag-alis ng nilalang na yon. Nakahinga naman siya na maluwag. Tinyak niya na munang maayos na ang lagay ng buntis bago umuwi sa kanilang bahay. Ano? Kumusta ang lagay ni Nenita? Maayos na ang lagay niya. Tumigil na ang pagdurugo niya. Iniwan kong natutulog. Ilang gabi na palang balisa dahil inaaswang. Kung hindi pa dinugo hindi pa malalaman ng mga magulang ang nangyayari. Sinabihan ko si Susan na magsunog ng gulong tuwing hapon. Kung may bestida ka kong itim o kahit tela, basta itim, balutin ka ko yung tiyan ng anak niya. Sino kaya ang umaaswang sa batang yon? Nakilala mo ba? Tinanong ko kung sino pa ang nakakasalamuhan ng anak nila. Sabi ni Susan, yung balai lang daw niya. Dumalaw kasi sa kanila noong isang araw. Nagkala daw ng mga gulay sa kanila. Hindi ba taga kabilang baryo ang balai niyang yon? Ay, ewan ko ba? Iba ang kutob ko. Binanggit pa lang ang pangalan ng balai niyang yun. Tingin mo siya ang umaswang kay Nenita? Maaari. Tsaka yung asawa ni Nenita kanina, hindi makatingin sa akin ng diretsyo Iba ang kutob ko sa lalaking yon. Ang sinisilihan tuwing nasa malapit ako. Kung tama nga ang hinala mo, tsak na mag-iingat na sila sa mga kilos nila. Baka hindi rin alam ni Nenita kung ano ang pagkatao ng asawa niya. Malamang nga. Sabi kasi ni Susan noon nagkakilala lang sa sayawan sa kabilang barangay ang anak at yung lalaki. Tapos ilang buwan lang buntis na yung anak. Aba, ibang klase na nga kasi ang mga kabataan ngayon Hindi tulad noon. Oo nang binibilang bago sagutin ng babae ang lalaki. Talagang kinikilatis mabuti ang pagkatao. Yun katitigan lang at makasintahan. Ay ko, iba na nga talaga mga kabataan ngayon. Lagi ngang sinasabi ni Susan na puno naman daw ng pangaral ang batang yon. Pero parang hindi daw ipinapasok sa utak. Mabuti ngang mababait ang mga magulang niya. Sa kabila nun nakakaawa pa rin naman. Naiiling na lang pareho ang mag-asawa sa kanilang pinag-uusapan. Si Aling Leonie ay inayos na lang muna ang mga ginamit sa panggagamot. Samantalang si Mang Domeng naman ay kinuha ang kanyang itak at buntot pagi. Parehong namana yun sa kanyang ama na isa ring albularyo sa baryo nila. Si Aling Leonie ay laking lola, maagang naulila sa mga magulang. Ang mga ito'y biktima ng aswang. Ang pagiging albularyo nito ay minana rin lang sa kanyang lola at may natural din na abilidad sa panggagamot. Pareho na silang nasa mahigit 30 ng magkakilala. Noong mga panahon na yon, pareho na nilang tanggap na hindi sila magkakaroon ng sariling pamilya. Pero ang tadhana na rin ang may gusto na mag-cruise sa mga landas nila na nauwi sa pag-iibigan. Kanina pa ang bisita natin sa labas. Haharapin ko muna ha. Ang pamilyar sa akin yung masangsang na amoy niya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko yan naamoy. Tayo talaga ang pakay niya Dito ka lang ha. Kaya ko na siyang haraping mag-isa. Nakatingin lang si Manang Leonie sa asawa hanggang makalabas ito ng kanilang bahay. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawang pag-aayos sa mga halamang gamot na nasa botelya at garapon. May tiwala naman siya sa asawa na magagawa nitong magapi kung sino mang nasa labas ng kanilang bahay. Ng mga sandaling yon, narinig niya ang ungol na tila nasasaktan. Ganon din ang sunod-sunod na hampas ng latigo.
Lumipas ang ilang sandali, pumasok ang asawa na tila walang nangyari. Nakatakas siya, pero nagawa ko siyang sugatan ng malalim. Bukas, magbabahay-bahay ako para malaman kung sino ang aswang na yon. Napansin ko, madalas tayong may bisita dito sa bahay baka umabot na sa kanila yung balita na marami na tayong napapaslang na mga kabaro nila. Isa lang ang nakikita kong dahilan ng parati nilang pagbisita sa atin. Gusto nilang maghigante. Alam mo naman kakayanin nila tayo. Tumanda na tayong nilalabanan ng mga katulad nila. Puso ang iba sa kanila Kaya mag-iingat pa rin tayo. Ay, mabuti pa. Tara nang magpahinga. May lakad nga pala kami ni paring Ipes sa kabilang baryo. Humingi kasi ng tulong yung isa niyang pamangkin doon. Pwede bang ikaw na lang ang umalam kung sino yung aswang na pumunta sa atin ngayon? Sige. Ako na ang bahala sa kanya kung sino man siya. Gusto mo bang sumama pa ako sa iyo sa kabilang baryo? Ay, hindi na. Tsaka mabuti yung may naiiwan dito para kung sakali na merong magpapagamot. Gusto sanang tumutol ni Leonie sa asawa pero naisip niyang tama naman ito. Nasanay na kasi siyang laging kasama ang kabiyak sa lahat ng lakad nito. Kinabukasan, maagang naghanda ng almusal si Leonie. Nagluto rin siya ng babaunin nito sa lakad nito. Ilang araw ka kayang mawawala? Pinakamatagal na siguro, mga 5 araw. Mag-ingat kayo ni Ipe sa pupuntahan niyo Ikaw din, mag-ingat ka rin dito. Huwag ka magpapagabi sa labas. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako dito. Ikaw ang inaalala ko. Hindi mo kasi kabisadong lugar na pupuntahan niyo huwag ka mag-alala. Taga doon si Ipe. Kilala niya mga tao ron. Nang dumating si Ipe, umalis na rin ang mga ito. Si Leonie naman, inabala na lang ang sarili sa mga gawaing bahay. Bago magtanghalian, may dumating na mag-ina para magpagamot. Akala niya wala nang darating para magpagamot pero nung nagluluto na siya ng tanghalian, dumating si Aling Susan para sunduin siya. Ayon dito, may sakit ang manugang nito na asawa ng anak na si Ninita. Agad niyang kinuha mga maliit na bag na pinaglalagyan ng mga ginagamit niya sa panggagamot at sumama na ito. Pagdating sa bahay ng mga ito, pinapasok agad siya sa silid ng mag-asawa. Nadatnan niya roon ng lalaki na namimilipit sa sakit. Nang hawiin niya ang kumot na tumatakip rito, kumantad sa kanya ang mga malalim na hiwa nito sa dibdib. Biglang kumuyom ang kanyang mga kamao, sabay ng paglabas muli sa silid na yon. Nagtataka naman ang mga tingin na mag-ina sa kanya. Pasensya ka na, Susan, pero wala akong magagawa para gamutin ang manugang mo. Dapat siguro tawagin niyo ang nanay niya para sa kanya itanong kung paano pagagalingin ang sugat ng isang aswang. Napaamang naman sa kanya si Susan at si Ninita. Bakas sa mga ito ang pagtataka. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ang mga ito. Mabilis na rin siyang umalis ng bahay na yon. Hinahapunan, nabalitaan niyang namatay na ang lalaki. Kinuha rin ng pamilya nito ang katawan at inuwi sa baryo ng mga ito. Nang araw ding yon, dumalaw sa kanya si Susan. Wala di umano itong kaalam-alam na aswang ang kanyang manugang. Kaya daw pala malimit itong nawawala sa gabi. Yung pala nangangaswang. Dagdag pa nito, nagdadalawang isip na rin ng anak nitong ipagpatuloy pa ang pagbubuntis. Pinayuhan naman niya ang babae sa dapat nitong gawin. Walang kasalanan ng bata. Hindi tama na madamay siya dahil sa aswang ang kanyang ama. Kahit may dugong aswang pa ang nananalaytay sa kanyang mga ugat, tamang paggabay lang ang kailangan niya para lumaki siya ng mabuting bata. Nang umalis na si Susan, napaisip naman siya bigla kung tama ba yung mga sinabi niya rito. Meron kasing pagdududa sa kanya kung talaga nga bang hindi magiging perwisyo ang batang nasa sinapupunan ni Ninita balang araw. Nakibit balikat na lang siya. Saka na lang niya po problemahin kapag dumating na ang araw na yon. Samantala,
nakarating na ang dalawa sa bahay ng pamangkin ni Ipe. Sinalubong agad sila nito na nagmano pa sa kanila. Salamat po at nakarating kayo ng matiwasay sa baryo namin. Salamat din po, Mang Domeng. Sumama kayo kay Chong. Hindi ko maaaring tanggihan ang lahat ng humihingi ng tulong sa akin. Ano pa ang problema na hindi masabi-sabi ni Ipe sa akin? Gusto daw niyang sa'yo mismo manggaling eh. Sa loob na lang po ng bahay ko sasabihin. Pumasok na po tayo sa loob. Baka po may makakita sa inyo rito eh. Mahirap na. Baka makarating pa sa mga yon. Nang pumunta pa lang sila sa baryo na yon, napansin na ni Domeng ang kakaibang bigat ng paligid na kanilang dinadaanan. Para bang may mabigat na puwersa na hindi nakikita ang nararamdaman niya. Makailang beses din silang may nakasalubong na itim na ibon. Para sa kanya, isa yung babala. Noon niya napagtanto, hindi basta-basta ang madadatnan niya sa baryong pupuntahan. Pagkapasok sa loob ng bahay, kapansin-pansin ang mga nakaharang na tabla sa bawat bintana. Tila ba iniiwasan nila ang pagpasok ng mabangis na hayop na galing sa labas. Nagkalat rin ang iba't ibang pangontra laban sa aswang. May isang grupo po kasi ng mga tao ang dumayo dito sa amin. Nung una, namimigay lang sila ng mga pagkain sa mga bahay-bahay, maging mga gamot para sa mga may sakit. Tingin ko, hinuhuli lang nila ang loob ng mga taga rito. Hanggang isang araw, nawawala na po yung ibang mga bata dito sa aming lugar. Para silang mga bula na bigla na lang naglaho. Naisip nyo na baka mga aswang yung dumudukot sa mga bata? Wala na po akong ibang naiisip eh. Yung iba, hindi naniniwala sa amin ni tatay. Gumagawa lang daw kami ng kwento. Kahit nga ang kapitan namin gusto na nilang palisin sa pwesto dahil sa pakikialam daw di umano nito. Ano kayo nang gusto mong gawin ko? Hindi kaya mapag-initan din ako, lalo't wala pa tayong ebidensya. Nabanggit po kasi kayong mag-asawa ni Chong kay tatay na magaling daw na mga albularyo. Hindi lang daw kayo magaling na manggagamot, pati daw ang pumuksa ng mga aswang. Tulungan niyo naman po ang mga kababaryo ko. Sige, tutulungan ko kayo. Poobserbahan ko muna mga kilos nila. Ba sila naglalagi? Sa isang kubo po, malapit sa may palayan. 20 minutos po ang lakaran papunta doon. Pupuntahan at kukumprontahin ko kagad sila. Ngayon pa lang po labis na ako nagpapasalamat. Kami po ng buong pamilya ko. Pinagandaan naman sila ng asawa ni Jopet ng makakain. Nakilala rin ni Domeng ang mga magulang nito at mga kapatid. Mga ilang kaanak na kapitbahay lang nila. Sinabi rin ng mga ito ang kanilang mga pangamba. Habang kumakain, marami pang tinanong si Domeng kay Jopet. Ilan sa mga yon, nakumpirma na mga aswang nga ang mga dayo na nasa baryo na yon. Tama ang ginawa nyo na paglalagay ng mga pangontra sa loob ng bahay nyo. Malaking tulong din yan, lalo't puro mga bata ang naririto. Sinabi lang po yan ni tatay na sinabi naman sa kanya ni Chong. Ay, oo nga po. Bakit nga hindi niyo po kasama ang asawa niyo? Kailangan din kasi siya sa baryo namin. Minsan kasi may biglaan na lang na may sumusulpot sa bahay para magpagamot. Kaya hindi ko na siya isinama. May anak po ba kayo? Wala kaming naging anak. Siguro dahil pareho na kaming may edad nung magsama kami. Ayos din naman, masaya naman ang aming pagsasama kahit hindi na kami biniyayaan ng supling. Bihira lang po akong makakilala ng parehong mag-asawang albularyo Ay teka, may iba nga pala ako. Pwede mo ba akong samahan sa palayan kung saan naroon ang mga sinasabi mong mga aswang? Oo, sasamahan ko po kayo. Mamaya na po ba? Turo mo lang sa akin kung nasaan sila at pwede mo na akong iwan. Sigurado po kayo? Oo naman. Ayokong madamay ka kung sakaling may gawin silang marahas na hakbang. Baka po kailangan nyo rin ng tulong. Hihintayin ko na lang po kayo. Wag na, iho. Kaya ko na to. Sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon.
Hindi naman na nakapagsalita si Jopet. Nakaramdam din ito ng kaba ng mga sandaling yun. Maya-maya, bago kumalat ang dilim sa paligid, lumakad na sila pagkatapos magbilin sa mga naiwan sa bahay. Malamig ang simoy ng hangin at walang maririnig na kahit anong huni ng kuliglig sa paligid. Ang paligid din ng kanilang dinaraanan ay puro talahiban. Sa isang daan din na hindi talaga pinupuntahan ng mga tao sila dumaan. Kaya panay ang hawi nila sa matataas na damo. May ilang minuto pa ang ginugol nila sa paglalakad bago narating ang isang palayan. Hinawi nila ang mga talahib sa kanilang harapan. Tumambad sa kanila ang isang kubo sa gitna ng parang. Madilim ang loob nun. Tila walang indikasyon na may nakatira. Natitiyak mo bang nandyan pa sila? Para kasing walang nakatira eh. Oho, natitiyak ko po. Yan nga po yung isa namin sa pinagtataka eh. Wala man lang silang sulo o gaserang ginagamit. Ni minsan din, wala kaming nakikitang usok sa kubo nila na nagluluto. Kaya nagtataka kami kung paano sila kumakain eh. At saan sila nagluluto. Hindi ako makapaniwala na dahil sa kuryosidad nagawa mong maniktik sa kanila. Delikado ang ginagawa mo, ha? Malakas ang pakiramdam ng mga yan. Kayong akala mo naisahan mo sila ikaw pala ang naisahan nila. Ganun na nga po. Masyado lang po kaming nahihiwagaan sa kanila eh. Matatanda na po mga magulang ko at may pamilya din ako. Ayoko pong mapahamak sila kung may magagawa rin lang ako. Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Ako nang bahala rito. Sige po. Hihintay ko na lang po kayo. Hindi naman po ako mangingialam sa inyo eh. Hindi mo ako naiintindihan. Ayoko mapahamak ka. Kaya iwan mo na ako. Sige na. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Alalahanin mo, may pamilya ka. Sigurado po ba kayong kaya nyo na? Pan, sige na, buwi ka na. Aandap-andap naman ang kalooban ni Jopet na humakbang paatras. Ayaw sana niyang iwan ito pero alam niyang magiging sagaba lang siya doon. Nang mapag-isa, humakbang papalapit sa may kubo si Domeng. Wala pa rin siyang naririnig na anumang kaluskos sa paligid. Hanggang sa tuluyan na siyang lumapit sa mismong harapan ng kubo. Wala rin siyang naamoy na masangsang na amoy na laging nakadikit sa isang aswang kapag nariyan lang sila sa paligid. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bigla rin siyang bumalik sa pinanggalingan. Naabutan pa niya si Jopet na nagulat sa bigla niyang pagsulpot. Oh, Mang Domeng, bakit kayo bumalik? Isa itong patibong. Kailangan natin bumalik sa bahay ninyo. Huh? Bakit niyo po nasabi yan? Pamaya ka na magtanong. Sana mabilis ang daan pauwi sa inyo. Dito po, tara, sumunod po kayo sa akin. Nauna nang naglakad si Jopet. Sa ibang direksyon sila dumaan. Mas masukal nga lang sa kanilang dinadaanan. Nagkasugat-sugat na rin ang mga mukha nila at katawan dahil sa mga dawang na dinadaanan nila. Kulang na lang din ay lumipat sila para makauwi na agad sa bahay. Lumipas ang nakakainip na sandali. Dumating din sila sa bahay. Ngunit ganun na lang ang panghihilakbot nila sa nadatnan. Butas ang ilang bahagi ng dingding ng bahay. Lumabas pa ang isang dambuhalang aso na may mapupulang mga mata. Kagat-kagat nito sa leeg ang nag-iisang anak ni Jopet. Kumahagulgol ng iyak ang lalaki habang sinisigaw nito ang pangalan ng anak. Limaw ka! Nung ginuhay mo siya! Patayin kita! Lalapit sa kanya! Jopet! Hindi na napigilan ni Doming ang lalaki sa pagsugod nito sa aswang. Inilabas naman niya ang kanyang buntot pagi. Bago pa niya madaluhan si Jopet, isang aswang ang biglang dumamba sa kanya na naging dahilan para matumba siya sa lupa. Nagpambuno sila nito hanggang makakuha siya ng tiyempo. Makailang ulit niya itong hinampas ng hawak na buntot pagi. Nang asmang tatakbo ito, hinugot niya ang punyal na nakasiksik sa bewang at saka inihagis rito. Sapul ito sa batok. Agad niyang nilapitan si Jopet na tumilapon sa malayo.
Jopet, ayos ka lang. Kaya mong bumangon. Sakit ng likod ko. Parang nabalian yata ako. Yung pamilya ko. Yung anak ko. Kung ang bahala sa kanya, dadalhin lang kita sa ligtas na lugar. Walang kahirap-hirap na binuhat niya ito. Dumadaing din ito sa sakit ng katawan. Sa likod ng punong mangga, iniwan niya ito roon. Inilagay pa niya sa kamay nito ang kanyang punyal bago bumalik sa bahay. May 3 uri pa ng aswang ang kanyang nakaharap. Sabay-sabay na umatake ang mga ito. Nagawa siyang masugatan sa likod at braso. Sa kabila ng lakas at bangis na ipinamalas ng mga ito, nagawa pa rin niyang talunin ang mga yon sa huli. Nagawa niyang ipulupot ang kanyang buntot pagi sa leeg ng isa sa kanila bago yun hinila na naging dahilan para mapugutan ng ulo ang kasama nila. Gumulong pa ang ulo nito sa pagitan ng mga paa ng mga kasama. Nagkatinginan pa ang mga ito. Bago umangil na malakas, sabay na sumugod ang mga ito sa kanya. Pero nakahanda na si Domeng. Habang ang isa ay ginamitan niya ng buntod pagi, ang isa naman ay inundayan niya ng taga sa tiyan hanggang lumabas ang mga laman loob nito. Ang ilan sa mga kasamahan ng mga ito nahintakutan sa nasaksihan. Hindi nila inaasahan na may ordinaryong tao ang magagawa silang kalabanin. Nag-anyong mga hayop ang ilan sa kanila at saka tumakas. Hindi na tinangka ni Domeng na habulin ang mga yon. Naitukod pa niya ang kanang kamay nang maramdaman ang kanyang pagbagsak. Ilang sandali pa, pumasok siya sa loob ng bahay. Tumambad sa kanya ang nakakarimarim na tanawin. Nagkalat ang dugo at ibang parte ng katawan at mga laman loob sa paligid. Nakarinig siya ng mga ungol. Malapit sa may kusina. Naroon si Ipe na may hawak pang gulok sa kamay. Sa likod nito, ang 2 matanda. Marahil pinoprotektahan nito ang mga ito. Puno ng sugat ang katawan nito at may malalim na sugat sa bandang dibdib. Gagamutin kita, pare. Huwag ka na munang kumilos. Kukunin ko lang ang gamit ko sa panggagamot. Tanging magtsuhin lang ang nakaligtas ng gabing yon. Labis ang paghinigpis ng 2 sa nangyari sa buong pamilya nila. Sa burol ng pamilya, nagwala si Jopet nang makitang papunta ang mga kapitbahay. Anong ginagawa niyo rito? Nung humihingi ng tulong ang pamilya ko, hindi man lang kayo lumabas ng bahay niyo. Hindi niyo man lang sila nagawang sinulohan. Tapos kayo, pupunta kayo para makiramay? Umalis kayo! Hindi ko kailangan ng pakikiramay niyo! Umalis na kayo! Tungo ang mga ulo ng mga kapitbahay ng ilan pa sa kanila ay mga kamag-anakan ng mga nasawi. Narinig naman nila ang pagsalakay ng mga aswang sa bahay nila. Pero walang may lakas ng loob na lumabas para tulungan ng mga ito. Lahat sila takot na takot. Kulang na lang takpan nila ang mga tenga para hindi marinig ang pagmamakaawa ng pamilya. Lalo na ng pagpalahaw ng mga bata. Walang nagawa ang mga ito kundi tumalikod na lang. Bumalik na lang sila sa kani-kanilang bahay. Nang araw na yon, inilibing ang mag-anak na kinabibilangan ng mga magulang ni Jopet at ng mag-ina niya. Mga nakababatang kapatid ng edad ng bunso ay 10 taong gulang. Alam kong masakit ang nangyari. Pero wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang naging kapalaran nila. Hindi ko man lang sila naprotektahan. Lalo na ang mag-ina ko. Wala akong kwenta. Mahina. Walang silbi. Sana kasama na lang nila akong namatay. Ano pang silbi ng buhay ko kung wala na sila? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kagustuhan ang nangyari sa kanila. Magpakatatag ka higit ngayon. May dahilan kung bakit ka nakaligtas ng gabing yon. Nakaligtas ako para habang buhay magdusa sa pagkawala ng buong pamilya ko. Yun na lang ang magiging papel ko sa mundong ito. Hindi mo kailangang madaliin ang paghilom ng sugat sa puso mo.
Hayaan mong panahon ang gumawa noon. Hindi umimik si Jopet. Napahagulgul lang ito ng malakas. Niyakap pa nito ang krus na kahoy kung saan nakahimlay ang kanyang mag-ina. Hinayaan na lamang ni Doming ang lalaki na magluksa sa harapan ng mga puntod na mga mahal nito sa buhay. Kinausap naman niya si Ipe na iniinda pa rin ang mga sugat na natamo nito. Hindi pa rin makakilos na maayos ang lalaki. Nagpaiwan na lang ito sa bahay. Sobrang naawa ko kay Jopet. Baka kung ano na ang gawin niya. Nagtataka lang ako kung bakit sumugod sila dito. Paano nila nalaman na papunta kami sa kubo sa palayan? Yun din ang ipinagtataka ko. Kalahating oras pa lang kayong nakakaalis naramdaman ko na ang malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Ang mga nakaririnding kalmot sa dingding ng bahay. Nagtataka ako kung paano sila nakapasok. Nang tingnan ko mga pangontra, wala mga yon sa bintana at pinto. Hindi ko alam kung sinong nagtanggal. Napabilis na mga pangyayari. Yung mga bata agad ang pinunterian nila. Wala akong magawa. Sobrang lalakas nila. Akala ko nga'y katapusan ko na rin. Isang himala na nakaligtas ako. Pero bakit kaya ang bahay lang na to ang sinalakay nila? Bakit hindi ang ibang kabahayan? Hindi ko alam. Hindi kaya alam nila na ang tanging mga nakatira dito ang mga naniniwala sa kanila? Posible rin. Baka alam rin nila na nandito ako. Naramdaman nila ang presensya ko. Kung hindi kaya ako pumunta rito sasalakay kaya sila sa bahay na ito. Wala kang kasalanan. Kaya ka nga nandito para tumulong. Ayos lang ba kung maiwan muna kita rito? Bakit? Saan ka pupunta? Sa kubo sa may palayan. Hindi na ako nakapaghintay na muli silang makaharap. Gusto ko na silang pagbayarin sa mga ginawa nila. Nag-iingat ka. Tsak na inaabangan ka na rin nila. Babalik rin ko kaagad. Hintay mo na si Jopet. Baka pauwi na rin yon. Sinabihan ko rin siya na huwag siyang magpapagabi sa labas. Bago umalis, tiniyak muna ni Doming na ligtas ang kaibigan kung sakaling hindi agad siya makabalik. Nilagyan niya rin ng mga pangontra ang buong bahay. Tiniyak niyang hindi yung basta-basta matatanggal. Habang nasa bukuran nga, isang kawayan na pinatulis ang ibinaon niya ng kalahati sa lupa. Maya-maya umalis na siya. Habang patungo sa kubo sa may palayan, nakaramdam na siya ng kakaibang atmosfera sa paligid. Nang marating ang kubo, isang magandang babae ang nadatnan niyang nagsisiga. Kung ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin. Nang sumulyap siya sa bintana ng kubo, isang babae naman ang sumungaw doon. Kagyat din itong umalis doon. Maya-maya, may 3 lalaki ang pumanaog sa may kubo. Hindi makatingin ang mga ito ng diretso sa kanya. Napansin din niya na may mga sugat ang mga ito sa katawan. May bahid pa ng dugo ang telang nakabalot sa braso nito. Binibigyan ko lang kayo hanggang ngayong araw para lisanin ang baryo na to. Walang kapatawaran ang ginawa ng mga kasama nyo sa pamilyang yon. Hindi ko idadamay ang iba sa inyo. Maliban sa iyo na may sugat. Magtutuos tayo ngayon. Kahit wala na ang mga kasama nyo, maniningil pa rin ako sa iyo. Kitang-kita ni Doming ang takot sa mga mata ng mga ito. Nabigla rin siya nang humarang ang matandang babae kanina. Naglulumod ito habang nagmamakaawa na lubayan niya ang anak nito. Nangako mga ito na lalayo na sa lugar na yon at hindi na magpapakita pa. Matagal na tinitigan ni Doming ang matandang babae. Bigla din siyang naguluhan sa dapat niyang gawin. Samantalang kanina, buo ang loob sa gagawin sa mga sumalakay na aswang kagabi. Bago umuwi, hinintay muna ni Doming na makalayo ang mga aswang na yon. Napag-alaman niya, ang pamilya na lang na yun ang natira. Ang iba ay napas lang na niya kagabi. Aminado ang mga ito na plano nila na pamugaran ang baryo na yon
at gawing pagkain ng mga taga roon. Nga lang, nasira yun nang hindi nila makuha ang loob ng pamilya ni Jopet. Ipinatawag pa nga siya na siyang dahilan kung bakit naggitngit sa galit ang mga ito. Pagdating pa lang daw niya sa lugar, may mga mata nang kasunod sa bawat galaw niya. Naisip niya, sana hindi niya pagsisihan balang araw ang ginawang desisyon na hayaan ng makaalis sa mga ito. Pag-uwi ng bahay, wala pa rin doon si Jopet. Nag-aalala na nga ako sa batang iyon. Kaya kahit kirot pa ang sugat ko nagtanong-tanong na ako sa mga kapitbahay kung nakita ba nila. Simula ng araw kanina, hindi pa nila ito nakikita. Babalikan ko na lang siya sa sementeryo. Baka naroon pa siya. Teka, ayan na yata si Jopet. Paglingon ni Doming sa may daan, pasuray-suray na naglalakad si Jopet. Sinalubong na niya ito. Saan ka ba nanggaling ha? Saan ka naginom? Di ba sabi ko umuwi ka na? Wala kang pakialam. Nandito ka pa. Umuwi ka na sa inyo. Total naman wala rin silbi ang pagpunta mo rito. Namatay pa rin ang buong pamilya ko. Jopet, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Doming. Siya ang nagligtas sa atin, makakalimutin mo. Bakit kasi hindi niya nagawang iligtas ang pamilya ko Kung may gusto sa nangyari, tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo ang nangyari. Hindi. Palibhasa kasi hindi kayo nawalan Hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Kaya ikaw, bumalik ka na sa parang pinanggalingan mo. Tapos na ang mission mo. Wala ka nang gagawin pa dito. Hindi ako aalis hanggat hindi nagiging maayos ang lahat. Maayos? Wala na nga ayos kasi wala na ang pamilya ko Hindi mo mga ako? Pilit mawala ni Jopet sa pagkakahawak ni Doming. Pasuray-suray itong naglakad hanggang makapasok sa silid nito. Humingi naman ng dispensa ang mga tingin ni Ipe sa kanya. Unang humihingi ng dispensa sa ginawa ng pamangking ko sa iyo. Hindi niya alam ang mga binitiwan niyang salita. Masyado lang siyang nasaktan sa nangyari. Naiintindihan ko naman siya. Mula ngayon, wala namang gugulo sa baryong ito. Umalis na ang mga natitirang aswang. Ibig mong sabihin, hindi mo sila tinapos? Hindi. Nangako naman silang aalis at hindi na babalik sa baryo na ito. Tsaka, yung mga aswang na napatay ko nung gabing yon, sila ang pumatay sa buong pamilya ni Jopet. Kaya kahit papaano naipagiganti ko na ang pagkamatay nila. Mas mabuti sana kung tinapos mo na sila. Salot ang mga yon. Hindi ka nakakatiyak kung totoo ang sinasabi nila na lalayo na. Sana lang huwag mong pagsisihan balang araw na pinakawalan mo lang sila ng ganon. Iniisip ko rin yan. Bahala na kung balang araw ay pagbayaran ko ang desisyon kong iyon. Bukas ng umaga, babalik na ako sa baryo natin. Sasama ka na ba sa pagbalik? Hindi na muna siguro. Walang kasama si Jopet dito. Kahit pa sabihin mong puro ka mag-anak ang nasa paligid alam ko naman na wala silang pakialam. Ikaw na lang din ang bahalang magpaliwanag sa asawa at anak ko sa nangyari dito. Kinabukasan, nilisan na ni Doming ang baryo. Kay Ipe lang siya nakapagpaalam dahil tulog pa ng mga oras na yon si Jopet. Dumaan muna siya sa bahay ni Ipe para sabihin sa asawa nito ang nangyari. Labis naman nabigla ang ginang at anak nito. Nag-alala rin ng mga ito sa kaligtasan ng lalaki. Sinabi na lang niya na wala ng aswang sa baryo na yon, kaya hindi na kailangan mag-alala pa kay Ipe. Nang makauwi naman ng kanilang bahay, masaya siyang sinalubong ng asawang si Leonie. Buti naman nakauwi ka na. Halos 1 linggo kang nawala. Nag-aalala na nga ako Konti na lang talaga gusto na kitang sundan sa baryong pinuntahan mo. Ay, kung alam mo lang ang nangyari. Hindi ba naging maayos ang pagpunta mo doon? Muling bumuntong hininga si Doming.
Inakbayan pa nito ang asawa habang papasok sila ng bahay nila. Kinuwento niya ang buong pangyayari hanggang sa naging desisyon niya na hayaan na lang na makalayo ang mga aswang na yon. Ano? Hinayaan mo lang ng ganun lang. Halos ubusin nila ang isang pamilya. Tapos hinayaan mo lang. Ano ka ba naman, Doping? Yung mga napatay ko naman yun talaga ang may kagagawan sa pagkamatay ng pamilya ni Jopet. Kita! Sabihin pa rin nila yon. Kung bumalik sila, kung balikan ka, sige nga, hindi ka ba nag-iisip, ha? Traitor ng mga yon. Hindi mo sila pwedeng asahan na tutupad sa napagkasundan ninyo. Kung harapin ng konsekwensya ng ginawa ko. Paano kung ibang tao ang balikan nila? Kung ibang tao ang bayad? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Posibilidad lang yung sinasabi ko. Ikaw talaga, ang lambot kasi ng puso mo minsan Dapat nilulugar mo rin. Tama ka. Mali ako. Dapat tinapos ko na lang sila. Pasensya na hindi ako nag-isip talaga nung oras na yon. Ipanalangin na lang sana natin na wala nang masamang mangyari sa baryo na yon. Hindi na nakipagtalo pa si Doming sa asawa para hindi na humaba ang usapan. Labis naman siyang nakonsensya sa nagawa. Lumipas ang 1 linggo. Nabalitaan ni Doming na umuwi sa baryo nila ang kaibigang si Ipe. Kaya agad niya tong pinuntahan sa bahay nito. Buti nakauwi ka na dito sa atin. Oo. Hindi naman ako pwedeng magtagal doon at nandito ang pamilya ko. Kumusta na pala si Jopet? Unti-unti na rin niyang natatanggap ang nangyari. May pagkakataon pa rin na nagpapakululong sa alak. Tuluyan na rin hindi niya kinausap ang mga tao doon. Gusto ko nga siyang isama rito pero tumanggi. Mas gusto raw niya na doon para lagi niyang binibisita ang pamilya niya sa sementeryo. Nung nandun ka ba, wala ka bang napansin na kakaiba? Wala naman. Simula nang umalis ang mga aswang na yon sa baryo, tumahimik na doon. Kaya lang, sinanay na rin ng mga tao na maagang magkulong sa loob ng kanilang bahay. Alam mo ang totoo niyan, binabagabag pa rin ako ng konsensya ko dahil sa ginawa ko. Tapos na yon. Baka nga tama naman yung ginawa mo na hayaan na lang sila. Kung tutuusin, katulad lang din natin sila. May karapatan din naman silang mabuhay. Tama ka dyan, pre. Mabuti naman naiintindihan mo na ako. Hindi katulad ni Leonie na galit sa akin nung malaman ang ginawa ko. Mas matigas kasi ang puso noon kaysa sa iyo Sinabi mo pa. Nalaman ko nga yung ginawa niya doon sa asawa ni Nenita. Hindi na talaga ginamit. Nabanggit nga yan ng asawa ko. Napansin ko lang para yatang nag-uumpisa na namang dumami ang mga aswang ngayon. Iba ang kutob ko sa nangyayari. Napansin ko nga rin yan Pinagmamasdan ko nga tuwing gabi ang buwan sa langit. Wala naman ako nakikitang pagbabago. Baka sadyang dumadami na lang sila ngayon. Mabuti na nga lang, dito sa baryo na to kayo nakarating mag-asawa. Hindi na natatakot ang mga residente dito. Tahimik naman ang baryo natin, maliban sa nangyari kay Ninita. Oo nga pala, ayos na ba mga sugat mo? Oo, tuyo na nga ang iba Itong malapit na lang sa puso ko ang medyo masakit pa rin kapag nabibigla ako ng kilos. Mabisa talaga yung mga halamang gamot mo. Mabuti naman at magaling na mga sugat mo. O paano? Uwi na muna ako. Gusto lang kitang kumustahin. Kapag magaling na ako pwede na tayong tumagay ng alak. Meron ako diyang labanog. Sige ba? Kapag talagang magaling ka na. Nang makauwi sa kanila, wala pa ang asawa. Nagpaalam itong meron lang gagamutin na bata. Naisipan niya munang mag-orasyon sa paligid ng bahay nila. Pantaboy din sa masasamang elemento na umaali-aligid sa paligid.
Nang matapos, balak na sana niyang umuwi sa loob ng bahay nang mapukaw ang atensyon niya ng isang itim na ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Batid niyang isa yung babala sa kanila. Maya-maya, lumipad na yun palayo. Nawaglit na rin sa isip niya ang tungkol sa ibon nang marinig ang pagdating ng asawa. Dinulutan niya ito ng isang tasa ng kape. Kumusta yung batang ginamot mo? Ayos naman siya. Sa tingin ko, hindi naman siya tinatao gaya ng sabi ng mga magulang. Ano pala ang nangyari sa bata? Ay, sa tagal ko nang nanggagamot. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganito. Alam mo yung bata? Parang nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Kanina nga hinawakan niya ang kamay ko. Sinabi niya, kailangan nating mag-ingat dahil marami daw ang gusto tayong pabagsakin. Natukoy pa nga niya na isa ka ring albularyo. Talaga? Kung ganun espesyal pala ang batang yon. Kinausap ko na nga lang ang bata na ingatan ang abilidad niyang iyon. Hindi lahat kako naiintindihan ng kakaiba niyang kakayahan. Sinabi ba niya na maaring manganib ang buhay natin pagdating ng araw? Hindi niya yon sinabi. Basta mag-iingat daw tayo. Alam mo ba kanina, meron akong nakita na itim na ibon. Batid mo naman na kapag nagpapakita sa akin ang ibon na yun isa yung babala. Sa tingin mo, may kinalaman kaya ang naglipa ng aswang? Siguro, sila lang naman ang madalas nating makaharap kumpara sa ibang mga elemento. Noong gabing yon, parehong tamilmil sa pagkain ang mag-asawa. Pareho kasi nilang iniisip ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw. Hanggang sa paghiga ay pareho pa ring mulat ang kanilang mga mata. Iniisip mo ba yung tungkol sa mga sinabi ng bata? Oo. Nakakaramdam ka rin ba ng pagod? Oo naman. Hindi na tayo bumabata Pakiramdam ko nga, kung hindi dito sa tangan kong mutya, matagal na akong nakabaon sa lupa. Ito na lang ang nagpapalakas sa akin. Nagtataka lang naman ako kung kailan naman kasi tayo umidad na ng ganito. Siyang sigasig naman ng mga aswang na maglipa na. Hanggang magkasama tayo, hindi nila tayo matatalo. Iisa ang lakas at kapangyarihan natin. Alam ko naman na sa bawat isa tayo humuhugot ng lakas. Wag na muna nating alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Matulog na tayo. Sige na. Natulog ang mag-asawa na may ngiti sa mga labi. Sa paglipas kasi ng panahon, hindi pa rin kumukupas ang damdamin ng bawat isa. Kinabukasan, ganun pa rin ang gawain ng mag-asawa. Abala pa rin sila sa panggagamot sa mga taong pumupunta sa kanila. Isang gabi, habang nililigpit ni Doming ang kanyang mga gamit sa panggagamot, isang panauwi nang biglang dumating sa kanilang bahay. Jopet, anong ginagawa mo dito? Pumiso ka muna. Ito nga pala ang asawa kong si Leonie. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kung gabi na ako nakapunta. Kailan ka pa dito sa baryo namin? Kahapon lang po. Nagdadalawang isip po ako na pumunta dito Hindi po kasi maganda yung mga nasabi ko noon. Pasensya na po Lasing lang ako noon. Ay, huwag mo nang pakaisipin ang bagay na yon. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo noon Kaya nga po pumunta muna ako kina Chong Pakiramdam ko kasi kung nandun ako sa amin, lalo kong nalulunod sa sobrang kalungkutan. Tama yung naging desisyon mo, iho. Huwag kang magpalunod sa sobrang kalungkutan. Walang buting na idudulot yan sa iyo. Tipid lang nang umiti si Jopet. Hindi na rin ito nagtagal pa sa kanilang bahay. Yun lang daw ang sadya nito sa kanila. Kita pa rin sa mukha nito ang pagdadalamhati at pangungulila. Napansin din ni Doming ang mabilis na pagbagsak ng katawan nito. Ang bata pa niya para mawalan ng mag-ina. Sinabi mo pa, buong pamilya niya ang nawala sa kanya sa isang iglap.
Alam ko mahirap ang pinagdaraanan niya. Pero nakikita ko sa aura niya na matatag siya. Kayang lampasan ng kalungkutan na umaalipin sa kanya ngayon. Yun din ang palagay ko. Panahon na nga lang talaga ang kapagsasabi. Nang gabing yun, nakaiga na sila sa papag. Nakaramdam ng pagkaalinsangan ng mag-asawa. Kakaibang init ng panahon ng kanilang nararanasan ng mga sandaling yon. Hindi na nakatiis na hindi bumangon si Domeng. Kinuha niya ang kanyang buntot pagi na nakasabit sa may dingding. Si Leonie naman ay bumangon rin at kinuha niya ang garapon ng asin at nagsaboy sa lahat ng sulok ng bahay nila. Sinundan pa niya ng tingin ng asawa na galit na pumanaog sa kanilang bahay. Lumabas ka! Ako ang harapin mo! Huwag ka magtukos nilim! Nakaamoy ko ang masang sumpong amoy kaya hindi ka maaaring makapagtago sa akin! Sa likod ng bahay nila, lumabas ang isang mabalahibong nilalang. Nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Nararamdaman ni Doming ang matinding galit sa mga mata nito. Nang sumugod yun sa kanya, agad niyang iwinasiwas ang hawak na buntot pagi nito. Parang napapasong nagkikisay ang aswang sa lupa. Pero pilit itong bumabangon at muling sumugod kay Domeng. Makailang beses niya itong hinataw hanggang sa hindi na gumagalaw. At nang lalapitan niya ito, nang biglang nagpalit ng anyo ito. Naging pusang itim ito at tumakbo palayo. Akmang hahabulin niya ito nang pigilan siya ni Leonie. Hayaan mo na siya. Kilala ko kung sino siya. Alam ko kung saan siya makikita. Kilala mo? Sino ba siya? Ang kalain ni Susan. Nandito siya para gumanti. Ipaubaya mo na siya sa akin. Kung ang bahala. Kinabukasan din, pinuntahan ni Leonie ang balai ni Susan na sa kabilang baryo nakatira. Malayo pa lang sa kubo nito, naamoy na niya ang nabubulok na amoy sa loob ng bahay nito. Isang hakbang na lang ang layo niya sa kubo nang biglang lumabas sa matandang babae. Matalim ang titig nito sa kanya habang nakakuyom ang kamao. Nandito ko para makipag-usap ng mahinahon sa iyo. Kung hindi mo kami titigilan, hindi lang yan ang aabutin mo sa amin. Alam mong wala kang laban. Kang karaniwan ka lang na aswang. Hindi mo taglay ang lakas ng iba mong kauri. Hindi naman nakahuma ang matandang babae. Lingid rito, gumawa ng guhit si Leonie sa lupa. Hindi yung basta guhit lang. May kasama yung orasyon na oras na tumapak ito sa labas ng guhit, mamamatay ito. Nang tumalikod, may gumuhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ng mga sumunod na araw, wala na silang balita rito. Sang hapong yon, sinundo si Leonie ni Susan. Manganganak na raw ang anak nito na si Nenita. Maliban kasi sa pagiging albularya, may alam din sa pagpapaanak si Leonie. Walang kumadrona sa kanilang lugar. Kaya naman tuwing may manganganak, siya na rin ang ipinatatawag. Kinuha lang niya ang mga gamit at sumama na siya kay Susan. Pagdating sa bahay, namimilipit na sa sakit ang babae. Naliligo na rin ito sa pawis. Maganda kayo ng mainit na tubig. Ihanda niyo rin ang iba pang kakailanganin sa panganganak ni Ninita. Hindi maganda ito. Hindi pa naman niya kabuwanan. Sumunod naman si Susan sa sinabi niya. Pinalabas na rin ito ang ibang nasa silid ng babae. Pinahiran niya ng langis ang tiyan nito. Pero nagulat siya nang biglang maglabasan ng mga malalaking ugat sa tiyan nito. Umaalon-alon rin yon. Naglaho na rin ang luha at sipon ni Ninita dahil sa walang tigil nito sa pag-iyak. Ilang oras din bago nito nailabas ang sanggol sa sinapupunan nito. Ngunit kasabay ng pagpalaho ng sanggol ay ang pagpanaw ni Ninita. Halos mabaliw-baliw si Susan habang yakap ang wala ng buhay na anak. Iniisa sa pamilya, wala man lang pumansin sa sanggol na binalot niya muna ng tela. Kinausap ni Susan si Leonie na dalhin ang sanggol at bahala na siya kung ano ang gagawin dito. Nang malaman daw niyang aswang ang ama ng sanggol na yon, plano na daw nilang itapon yon.
lalo na ngayong wala na si Ninita. Tunyo rin ang sanggol na ito. Tugon nyo pa rin. Hindi nyo magagawang basta na lang ipatapon ang sanggol na ito. Matalim lang na tinitigan ni Susan ang sanggol na patuloy sa pagpalahaw. Tila nararamdaman ito na wala na ang kanyang ina at hindi siya tanggap sa pamilyang yon. Sa huli, walang nagawa si Leonie kundi ang dalhin ng sanggol pagdating sa bahay. Nagulat pa si Doming sa kanyang dala. Agad niyang ipinaliwanag ang mga pangyayari. Ang sama naman nila. Bakit kailangan nilang idamay ang bata? Hindi matanggap ang sanggol na to dahil aswang ang ama. Kahit pa, inosente ang bata na yan. Hindi pa niya alam ang mangyayari. Hindi niya ginusto na mabuhay sa mundong ito. Ay, wala na tayo magagawa pa. Nandito na ito. Ano ang gagawin natin sa sanggol na ito? Hindi ko naman maatim na gawin ang ipinag-uutos ni Susan. Hindi naman siya pwedeng mamalagi sa atin. Hanapan kaya natin ang pamilyang kukup-kup sa kanya. Pero wag mo siya nang kakalimutan na may dugong aswang ang batang ito. Ano kung dumating yung panahon na siyempre ipapampun natin siya sa kakilala natin. Yung makikita natin ang paglaki niya. Tayo ang magiging gabay niya para hindi siya maligaw ng landas. Pero kanino naman? May kakilala ka bang pwedeng umampun sa batang ito? Sa ngayon wala pa. Pero may isang tao akong naiisip. Pansamantala munang inalagaan ng mag-asawa ang sanggol hanggat hindi pa sila nakakahanap ng maaaring mag-alaga. Isang umagang yon, habang karga ni Leonie ang sanggol at pinapatulog nang dumating si Jopet. Baka sa mukha nito ang gulat na may makitang sanggol sa bahay nila. Kanino po yung sanggol na yan? Apo niyo po ba? Hindi. Ano kasi, ang totoo niyan, maagang naulila ang sanggol na ito. Naghahanap nga kami ng bagong pamilyang kukup-kup sa kanya eh. Alam mo naman na matanda na kami pareho ni Doming. Hindi na namin kaya mag-alaga ng ganitong sanggol. Ganun po ba? Pwede po ba patingin ng sanggol? Ano ka naman? Lalaki ang sanggol na ito. 1 linggo pa lang siya sa amin. Sobrang liit niya. Kawawa naman pala siya, no? Maagang naulila. Pareho pala kami ng naging kapalaran. Baka gusto mong ampunin. Ho? Papaampon niyo po sa akin? Sigurado po kayo? Oo naman. Tingin ko sa iyo kapapalaki mo ang batang to na maayos. Pareho kasi ang naging kapalaran nyo ng sanggol na ito eh. Kung wala pong maghahabol gusto ko pong ampunin ng sanggol na yan. Huwag ka mag-alala. Wala ng pamilya ang sanggol na ito. Iyong-iyo na siya. Naku, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko ang sanggol na to na parang tunay kong anak. Baka sa mukha ni Jopet ang saya ng mga sandaling yon. Hiniliheli pa niya ang sanggol na nasa kanyang braso. Nagkatinginan naman ng mag-asawa bago ibinalik ang tingin kay Jopet at sa sanggol. Nang araw na yon, inuwi na ni Jopet ang sanggol na anak ni Ninita. Walang kamalay-malay ang lalaki na may dugong aswang ang bata na siyang labis niyang kinasusuklaman. Sa isip niya, balang araw matutulungan siya ng sanggol na yon na maipagiganti ang buong pamilya. Nag-aalala ako sa sanggol. Tama kaya na kay Jopet natin ibinigay? Alam natin na kinasusuklaman niya ang mga aswang. Paano kung malaman niya na may dugong aswang ang nananalaytay sa ugat ng sanggol na yon? Wala ka nang magagawa pa. Nasa kanya na ang bata. Isa pa, naniniwala ko na magiging mabuti siyang ama rito. Tanging siya lang ang naiisip ko na pwede nating pagbigyan ng sanggol na yon. Sana lang tama ang naging desisyon natin. Sana lang din huwag magbago ang isip ni Susan na bawiin ang apo. Sa tingin ko, hindi na. Balita ko balak nang umuwi ng probinsyang mag-anak para daw makapagbagong buhay sila.
Gusto na raw nilang kalimutan ang malagim na pangyayari sa kanila sa baryong ito. Maganda na rin siguro yon. Pero ano pa kaya magiging kapalaran ng sanggol na yon? Wag na muna nating isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga, nasolusyonan na natin ang problema kung kanino ipapaampon ng sanggol. Minsan, bala kong dalawin ng sanggol para makamusta man lang. Habang nag-uusap nga ang mag-asawa, ay biglang dumating naman si Ipe. May dala itong mga gulay na sariling pananim nito. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw ha. Inasikaso ko muna kasi itong mga pananim ko. Napabayaan ko na eh. Eto, dinalhan ko kayo. Ay, salamat sa mga ito. Kumusta na mga sugat mo? Galing na. Hindi na kumikirot. Peklat na lang ang naiwan. Magkape na muna kayo, Ipe. Ay, salamat naman yun eh. Ano? Maiwan ko na muna kayo. May gagawin lang ako sa may kusina. Ay, ano nga pala ang balita sa baryong pinuntahan natin? Itong isang araw nga dumalaw dyan yung pinsan kong taga roon. Ang sabi, payapa naman daw ang lugar nila kumpara dati na kung sino-sino ang damadayo. Palibasa kasi nga liblib na at malayo sa kabiasnan. Pabuti naman kung ganon. Minsan sumasagi pa rin sa alaala ko ang nangyari sa lugar na yun eh. Labis nga ang pasasalamat nila sa iyo. Kaya huwag mo nang dalhin sa dibdib mo yung nangyari na hindi mo natulungan ng pamilya ni Jopet. Ay, oo nga pala, maiba ko. Lalaki kasing yon, nagpagawa ng kubo sa tabi ng bahay ko. Sabi nga dito na nga daw siya titira sa baryo natin. Kanina pagkakita ko may karga-kargang sangkol. Sa inyo daw galing. Totoo ba yun? Oo. Hulila na yung sanggol na yon. Namatay sa panganganak ang nanay. Ayaw naman alagaan ng pamilya ng babae. Kaya ibinigay na lang niya kay Leone. Bahala na daw ang asawa ko sa gusto nitong gawin sa sanggol. Alam mo naman na pareho na kaming matanda ng asawa ko. Hindi na namin yun maaalagaan. Kaya naisip ko na baka gusto ni Jopet ampunin. Para kahit papaano maibsan ang pangungulila niya sa pamilyang nawala. Matanong ko lang. Iisa lang kasi ang napabalita rito sa atin na namatay sa panganganak. Huwag mong sabihin na anak ni Ninita ang sanggol na yon. Ganun na nga. Pero hindi namin yung sinabi kay Jopet. Tingin kasi namin makakabuti na wala siyang alam. Total, palis na rin ang buong pamilya ni Susan sa baryo natin Teka lang. Lalo akong naguluhan Di ba may kumalat dati na aswang ang asawa ni Ninita kaya nga namatay yon? Di umano na huling nangangaswang? Walang katotohanan ang balitang yon. Katunayan nagamot pa ni Leone yung lalaki. Hindi na nga lang naagapan pa. Ay, ganun pa. O sige, naniniwala na ako sa'yo. Si Leone naman pala ang gumamot sa lalaking yun Chismis lang pala ang balitang yun. Pero bakit ayaw alagaan ni Susan ang sanggol? Abay, kunya yun Hindi ko na kasi alam kung ano ang dahilan niya. Siguro dahil alaala ng sanggol na yun ang pagkamatay ng pinakamamahal na anak. Nahirapan kasing ipanganak yun ni Ninita dapat ngay alagaan pa nila yun dahil yun na lang ang alaala ni Ninita. Ay, hindi ko saklaw ang pag-iisip nila. Kahit tama tayo, kung yun naman ang gusto nila wala tayong magagawa pa. Ang importante may bago ng pamilya ang sanggol. Tingin ko nga ang sanggol na yun ang magpapabago kay Jopet. Buti nga para matigil na ang paglalasing niya gabi-gabi. Ay nako, pati kami kasi nabubulabog ng ingay niya. Kaya nga pinayagan ko nang magtayo ng kubo sa tabi namin. Huwag ka mag-alala. Ngayong may anak na siya, hindi na yun makakaisip uminom. Tatawa-tawa lang naman si Ipe sa kanya. Hindi na rin nagtagal ang lalaki sa kanilang bahay. Maya-maya, nagpaalam na rin ito.
Dadaanan pa daw kasi nito ang asawa at anak sa bahay ng kapatid nito. Tinanaw na lamang niya ang lalaki habang naglalakad palayo. Magdadapit hapon pa lamang ng mga oras na yon, si Leonie naman ang tumabi sa kanya. Narinig ko yung naging usapan niyo. Hindi nga tayo nagkamali na kay Jopet ibigay ang sanggol na yon. Sana nga. Malalaman natin yan paglaki ng bata. Hindi pa rin maalis sa isip ko yung pagkatao ng sanggol na yun eh. Ay nako, huwag mo nang isipin yan. Ay, tignan mo. Ang dami palang gulay na dinala ni Ipe. Dadalawa lang naman tayo eh. Maubos kaya natin to. Oo naman. Kailangan natin ubusin. Aba, ang mahal ng gulay ngayon. Buti nga may nagbibigay sa atin. Hindi na tayo bibili pa. Sa bagay nga, totoo naman. Biyernes nga pala ngayon. Maiwan muna kita dito ha. Tumango lang si Leonie sa asawa. Tuwing Biyernes talaga, pumupunta si Doming sa isang tahimik na lugar. Doon siya nag-uurasyon para sa kanyang mutya. Inabala na lamang ni Leonie ang sarili sa pagluluto ng kanilang makakain. Habang hinuhugasan ng mga gulay na bigay ni Ipe, nang bigla siyang matigilan. Ramdam niya kasi na may nilalang na hindi nila kauri ang nasa paligid. Hinugot niya ang karit na nasa dingding at saka lumabas ng bahay. Naroon ang isang lalaki. Kahit normal ang anyo nito, batid ni Leonie ang tunay nitong pagkatao. Mali ka yata ng bahay na pinuntahan. Walang buntis dito. Hindi naman buntis ang sadya ko eh. Nasaan ang sanggol? Ang anak ni Ninita. Ha? Bakit mo hinahanap dito? Walang sanggol sa bahay na ito. Wag mo kong paglalangan, babae. Alam kong ikaw ang kumuha sa sanggol na yon, kaya ibigay mo na sa akin. Ba nakakaintindi? Talagang sanggol sa bahay na ito. Talagang ayaw mong sabihin ha? Sige! Nawala. Ang bilis naman niyang kumilos. Ako bang hinahanap mo? Napunta sa likuran ko. Iwan mo ko. Hindi. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan ang sanggol. Hindi ko nga alam. Lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa liig ni Leonie. Iniangat pa siya nito. Nabitiwan na niya ang hawak na karit. Ramdam niya na konti na lang ay mauubusan na siya ng hininga. Mula kung saan may humagis na punyal rito pero mabilis nito yung nahuli. Oo, nandito na ang asawa mo. Bilis naman niya. Kawal mo ang asawa ka? Eh di pakawalan. Napasigaw naman si Doming na makita kung paano nito inihagis ang asawa. Tumama ang katawan nito sa dingding ng kanilang bahay. Napuno naman ng galit ang dibdib ni Doming. Matalim niyang tinitigan ng lalaki na nakangisi pa sa kanya. Sino ka ba? Ano kailangan mo sa amin? Kailangan ko ang sanggol ni Ninita. Ibigay niyo sa akin. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magmang-maangang pa. Kasawa mo ang nagpaanak kay Ninita. Ibigay niyo sa akin ang sanggol. Hindi niyo naman siya kauri. Sinabi ko nang hindi ko alam ang sinasabi mo. Matigas kayo mag-asawa, ha? Sa harapan ni Doming nagpalit ng anyo ang lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng takot. Ang nasa harapan niya kasi ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Tinitigan niya ito mula sa napakaputi at mahabang buhok, maskuladong pangangatawan at maitim na kulay ng balahibo. Ayon sa sinasabi ng ama niya noon, hindi lang malakas at maliksi itong kumilos. Kinatatakutan din di umano ito ng kapwa aswang dahil hindi lang laman ng tao ang kinakain nito kundi maski kapwa aswang. Isa kang bulan! Sa itsura mo, mukhang ngayon ka lang nakatagpo ng katulad ko. Alam ko na tumo sa sanggol kaya mo hinahanap. Gusto mong kainin ng inosenteng sanggol na yon. Alam ko kumakain ka ng kapwa mo aswang. Alam mo naman pala kung gusto niyo pang mabuhay, ilabas nyo na ang sanggol. Kahit halugugin mo pa ang buong bahay namin, walang sanggol rito. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan nito bago tumingin ng matalim sa kanya. Si Leonie naman, nang makabawi,
Kinuha ang buntot pagi ng asawa at inihagis nito sa kanya. Hindi na hinintay ni Doming na unang sumugod ang kalaban. Siya na ang unang gumawa ng hakbang. Makailang ulit niya itong inasinta at hinataw pero mabilis nitong nailagan ng mga pag-atake niya. Habol ang hininga na huminto muna si Doming. Sa kanya hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Kumusal siya ng mahinang dasal. Tsaka siya muling umatake sa kalaban. Nagawa niya itong tamaan sa bandang braso. Pumiksi lang ito. Tila hindi man lang nasaktan sa ginawa niya. Si Leonie naman, kinuha ang karit na nalaglag sa lupa. Habang abala ang dalawa, pinahiran niya yun ng katas ng kalamansi at saka yun ibinigay sa asawa. Ginamit din yun ni Doming panangga sa kalaban. Pagdaiti pa lang ng balat nito sa karit, tila napapaso itong umatras. Umangil ito ng malakas bago mabilis na umatake muli. Handa na si Doming sa gagawin nito. Kaya bago pa ito makalapit ng tuluyan, makailang beses na niya itong hinato ng buntot pagi at saka tinaga. Sa pagkamangha nila, buhay pa rin ito pero nangihina na. Iniwanan sila nito ng matalim na tingin bago nawala sa dilim. Manghahabulin ito ni Doming nang pigilan siya ng asawa. Hayaan ko na lang siya. Tsak namang babalik siya dito. Saka natin siya paghandaan. Kailangan natin balaan si Jopet. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman na ang sanggol na hinahanap niya ay na kay Jopet. Bago ko ipaubaya sa kanyang sanggol, isang orasyon ang ginawa ko para hindi ito maamoy ng mga kabaro niya. Mawawalan lang ng bisa yon kapag namatay na ako. Tama kaya ang hinala ko na gusto niyang kainin ang sanggol ni Ninita. Ayon sa kwento ni Ama noon, ang mga gabunan ay kumakain ng kapwa nila aswang. Masarap din di umano sa kanila ang sanggol na anak ng isang aswang. Maakaring tama ka ng hinala. Sa susunod na pagbabalik niya, kailangang handa na tayo. Tsak na mas malakas siya at mabilis pa sa susunod. Nang gabing yon, hindi na nakatulog ang mag-asawa. Hinintay na lang nila ang pagbubukang liwayway. Agad nilang pinuntahan ng kubo ni Jopet. Naabutan nila itong kalong sanggol at malaki ang pagkakangiti. Oh, ang aga po ng pagdalaw niyo ah. Ano mo bang sa atin? Wala naman. Gusto lang namin kumustahin ang bata. Naku, huwag po kayong mag-alala. Maayos ko po siyang naaalagaan. Mabuti naman kung ganon. Mukhang lumaki na nga siya ngayon ah. Ang lakas pong dumedi. Ganun po yata kapag lalaki. Ganun din kasi yung anak ko noong sanggol pa. May ibibigay nga pala ako sa sanggol na pulseras na gawa sa beads. Puprotektahan siya nito kahit ano man ang mangyari. Ay, salamat po, Aling Yoni. Paano? Aalis na kami. Yun lang naman ang sadya namin. Inatid pa sila ng tanaw ni Jopet habang palayo. Iba ang kutob niya sa pagpunta ng mag-asawa sa kubo niya. Pero binaliwala na lang niya ang nararamdaman. Nang umiyak ang sanggol, natuon na rito ang atensyon niya. Pagdating naman ng mag-asawa sa bahay nila, nanguha ng mga kawayan na gagawing pangbakod sa paligid ng bahay nila si Doming. Maghapon silang abalang mag-asawa sa mga gawaing nakatoka sa kanila. Pinagandaan nila ang pagbabalik ng nakatunggali nila. Malakas ang pakiramdam nila na babalik yon mamayang gabi. Naisip ko, pangkaraniwan lang ang ama ng sanggol na yon. Nasa mababang uri ng antas ang pagkaaswang. Kaya natitiyak kong walang dugong gabunan ng sanggol na yon. Gusto lang niya talagang gawing hapunan ng sanggol. Sa totoo lang, mas gusto kong lumayo ka na lang. Ako na lang ang haharap sa halimaw na yon. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Dapat lang naharapin natin na magkasama ang aswang na yon. Ikaw lang kasi ang inaalala ko. Ayaw kong mapahama ka. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko. Nakikita mo ba ang nasa loob ng garapon na ito? Yan ba yung buhok ng aswang na yon? Oo. Habang sinasakal niya ako, nagawa kong kumuha ng hibla ng buhok niya. Gagamit natin ito.
Ang talino talaga ng asawa ko. Nang gabing yon, sabay pang bumangon ng mag-asawa na makarinig sila ng mga pag-alulong ng mga aso mula sa malayo. Siya na kaya yon? Hindi ko alam. Titingnan ko lang, dito ka muna. Sumilip sa may bintana si Domeng. Wala naman siyang nakita na kahit ano, pero nakakarinig siya ng mga kaluskos. Lumabas na siya ng bahay nila. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Sinuyod niya ang buong paligid habang nakikiramdam. Sa pagharap niya sa kanyang pinanggalingan, sinalubong siya ng malakas na bigwas ng nilalang na nakatunggali. Bumalandra siya sa lupa pero agad din siyang nakabangon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Gagawin ko kayong pagkain ng kasama mo. Hindi ba magagawa yan? Hindi mo kami matatalo. Ha! Mayabang na tao. Tingnan natin. Muling nagtagisan ng dalawa ng lakas at bilis. Kahit may edad na si Mang Domeng, nagawa pa rin niyang makipagsabayan ng bilis sa kalaban. Makailang ulit din siyang tumilapon. Sobrang tigas din ang balat ng kalaban. Ayaw tumalab ng kanyang punyal na gamit niya. Sandaling pumikit si Domeng at umusal ng isang dasal. Kausap niya ang tanga na mutya. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas ng katawan. Para bang may nakakapaso sa loob nun. Hindi na niya hinintay na muling makasugod ang kalaban. Sunod-sunod na atake ang ginawa niya rito. Anong nangyayari sa akin? Ang galaw. Sawa mo may gawa nito, ano? Saan siya? Sabi ko sa'yo, hindi mo kami kaya. Kung mamalitin ang kakayahan ng asawa ko. Mukha lang siyang mahina pero tuso yun. Alisin niyo ang mahikang bumabalot sa akin. Inuutosan kita, lalaki. Di mo ako alipin, kaya wala kang karapatan na utusan ako. Kapag nakawala ako rito, tatapusin ko na kayo. Hindi na mangyayari yon. Dahil ngayon pa lang, tatapusin na kita. Nanlaki naman ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Sa ilang sandali, naaninag ni Domeng ang takot sa mga mata nito. Pilit din itong kumakawala pero kahit anong gawin ito, nagmistulang estatwang bato ito na nakatayo lang. Kinuha ni Domeng ang punyal, ibinaon nito yon sa mismong dibdib kung nasaan ang puso nito. Dinukot niya yung gamit ang kamay. Kulay itim yon na may malalaking ugat. Mabilis din ang pagpintig nun. Hinayaan lang ni Domeng na mahulog yun sa lupa at sa kanya inapakan hanggang madurog. Hinihingal na napasandal na lang sa pader ng bahay si Domeng. Ramdam niya ang panginginig ng mga tuhod ng mga sandaling yon. Domeng, ayos ka lang. Oo naman. Medyo napagod lang ako. Malakas talaga siya sa lahat ng nakalaban ko. Hay, natapos na rin sa wakas. Wala namang gugulo pa sa atin. Tinulungan na siya ni Leonie na makapasok sa loob ng bahay. Ramdam pa rin niya kasi ang panghihina ng katawan. Mukhang maraming enerhiya ang nawala sa kanya. Isang linggo rin na hindi naglalabas sa mag-asawa. Sa loob ng mga nagdaang araw, hindi lang sila isang beses pinuntahan ng isang aswang. Katulad ng nauna, hinahanap din ng mga ito ang sanggol ni Ninita. Ano kaya ang meron sa sanggol na yon? Anong espesyal sa kanya? Hindi ko alam. Pero yung isa, napaamin ko bago malagutan ang hininga. Kailangan daw nilang sanggol dahil yun daw ang susunod na pinuno ng lahat ng mga aswang. Ha? Anong ibig sabihin nun? Parang naalala ko sa kwento ni Ama. Kada isang taon daw, merong isisilang na espesyal na sanggol na may kakaibang lakas at kapangyarihan. Kahit daw ang pinakamalakas na aswang na nabubuhay sa mundo, hindi ito magagawang talunin. Yun marahil ang dahilan kung bakit hinahanap ng gabunan na yun ang sanggol. Nais niya itong patayin para hindi matupad ang propesiya. Pero ano naman nilang nalaman na yun na nga ang sanggol na yon? Ay, hindi ko rin alam. Baka may kakayahan talaga silang malaman ang bagay na yon. Kailangan natin puntahan si Jopet. Mabawiin natin sa kanya ang bata. Ngunit pagdating nila sa kubo ni Jopet, wala na doon ang lalaki at ang sanggol. Sinabi ng tiyuhin nilang si Ipe
na kahit dito hindi nagpaalam ang lalaki kung saan nagpunta. Pinuntahan nila ang baryo kung saan nakatira si Jopet. Ayon sa mga nakatira doon, matagal lang hindi nagagawi roon ng lalaki simula nang lumipat sa bahay ng tiyuhin. Nanlulumong umuwi na lang ng bahay ang mag-asawa. Saan natin sila hahanapin? Wala na akong maisip na lugar na pwede nilang puntahan. Maliban na lang kung lalayo sila at magbabagong buhay sa ibang lugar. Ano ba kasi ang nasa isip ng lalaking yon? Kaya nga sa kanya ko ibinigay ang sanggol dahil akala ko dito lang sa baryo natin siya titira. Hindi ko akalain na itatakas niya ang bata. Marahil mabuti na rin yon. Kahit papano hindi manganganib ang buhay nila rito. Hindi pa rin sang-ayon si Leonie sa sinabi ng asawa. Hindi niya matanggap na maiisahan sila ni Jopet. Hindi lumilipas ang 1 linggo na walang bumibisita sa kanilang bahay. Katulad ng araw na yon, may araw pa lang naroon na naman ang mga aswang na naghahanap sa sanggol. Oh, napaaga naman yata ang punta ninyo. Hindi ba dapat mamayang gabi pa kayo? Nagkatitigan naman ng tatlo. Bago sumingasim na sumugod kay Domeng. May mga uri talaga ng aswang na kahit araw ay may kakayahang magpalit ng anyo at umatake sa mga tao. Naabutan ni Leonie ang asawa na ibinabaon sa lupa ang 3 katawan ng aswang. Hindi talaga nila tayo titigilan. Mapupuno na ng kanilang mga katawan ng bukuran natin. Mas gusto ko na rin to, kesa naman ang mga inosenteng tao ang atakihin nila. Naisip ko na umalis lang tayo dito. Magkalayo-layo para hindi na nila tayo masundan pa. Saan naman tayo pupunta kung sakali? Umuwi na lang tayo sa isla namin. Makakapanggamot pa rin naman tayo doon. Maraming uri ng halamang gamot ang doon lang tumutubo. Isa pa, wala ka na namang kamag-anak na nasa baryong ito. Kahit pa paano doon naroon pa ang iba kong kamag-anak. Sige, hayaan mo. Pag-iisipan ko. Kailangan mo pang pag-isipan. Kumipigil sa'yo. Gusto ko kasi sanang dito na tumanda at mamatay sa baryong ito, kung saan nakalibing ang mga magulang at lolo ko. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan natin. Sabi mo nga, matatanda na tayo. Hindi habang buhay kaya natin makipagsabayan sa lakas ng mga kalaban natin. Nakakaramdam na rin ako ng pagkahapo. Ang gusto ko lang naman manggamot ng mga may sakit, hindi ang lumaban sa mga kampo ng dilim. Sige, naiintindihan ko naman. Bigyan mo lang ako ng panahon para mapag-isipan ang sinasabi mo. Hindi na sumagot si Leonie sa asawa. Tumalikod na lang siya at pumasok sa loob ng bahay. Dama ni Domeng na may tampo ang asawa. Hindi naman niya ito masisisi dahil may punto naman ito. Naisipan na lang niyang puntahan ng kaibigan na si Ipe at sinabi rito ang gustong mangyari ng asawa. Hindi ko alam na may ganyan palang nangyayari sa bahay niyo. Sana ay nagsabi kayo para makahingi man lang tayo ng tulong sa mga kababaryo natin. Ayoko naman na may madamay na ibang tao. Kami lang naman ang sadya nila Kung sakali na umalis kayo sa baryo na ito, mawawalan kami ng magagaling na albularyo. Isa pa, hindi kaya kami ang baligan ng mga aswang na yon? Isa rin yan sa iniisip ko kapag umalis kami. Ka naman pwedeng paliwanagan mo si Leonie na huwag nang umalis sa baryong ito. Kamo kami. Wala naman kaming ibang inaasahan kundi kayo lang na mag-asawa. Hindi naman kaming iwan sa ere. Sige, huwag ka mag-alala. Ipapaalam ko sa iyo kung ano man ang magiging pasya ko para makapaghanda ka na rin. Nang makauwi ng bahay, hindi naabutan ni Domeng ang asawa. Hinintay pa niya ito. Ngunit nang magagabi na, hindi niya maiwasan ang kabahan. Hindi pa kasi nangyayari na inabot ng dilim sa labas ang asawa. Maliban na lang kung merong manganganak. Ang bilis din ng tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Agad niyang kinuha ang buntot pagi at punyal. Lumabas siya ng bahay at binaybay ang makipot na daan palabas sa lugar na yon. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, may humarang na sa kanyang dinaraanan. Nakayuko ito kaya hindi niya makita ang mukha. Sa di kalayuan, narinig niya ang sigaw ng asawa.
Akmang tatakbo siya sa direksyon kung saan niya narinig ang sigaw ni Leonie nang may biglang humarang. Nang mag-angat ito ng mukha, puno ng balahibo ang mukha nito at namumula-mula ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba eh, ayaw nyo talaga kaming tigilan ha? Si Doming na ang unang umatake rito. Mabilis naman niya itong napatumba. Saka siya nagmamadali na pinuntahan ng asawa. Halos madurog ang puso niya nang makita itong pinagtutulungan ng 3 pangkaraniwang aswang. Pagkakita sa kanya, nagpalit ng anyo ang mga ito bilang mga hayop at saka nagkanya-kanyang pulasan sa iba't ibang direksyon. Leonie, gising! Oo, ayos lang ako. Buti dumating ka. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Sinundan na kita dahil nag-aalala ko na wala ka pa sa atin. Nanguha lang ako ng mga halamang gamot. Bigla na lang silang sumulpot. Hindi nga nila tayo titigilan. Tama ka siguro na kailangan na nating lumayo sa lugar na ito. Hindi tayo aalis dito. Makasama natin silang lalabanan hanggang sa sila na mismo ang sumuko. Ha? Sigurado ka? Pero ang akala ko'y Buo na ang pasya ko. Hindi tayo aalis sa lugar na ito. Hindi natin iiwanan ng mga taong umaasa sa atin. Naluluha na lang na niyakap ni Doming ang asawa. Nagpatuloy ang buhay na mag-asawa. Nang gagamot sa umaga at sa gabi ay hinaharap ang mga aswang na nais na sila'y mabura sa mundong ibabaw. Sa hirap at ginhawa, lagi pa rin silang magkasama. Kagaya ng sumpaan nila noong sila ay ikasal at magkasama. Wakas.